Hello mga kabokals. Yan, magsasakati tayo ng damo. Nag-iiyakan na sila. Hindi ko pa rin pinalalabas kasi basa pa yung lupa. Although walang ulan, kaya lang makulimlim, kaya lang tignan lang muna natin palabasin. And then ito, pakita ko sa inyo mga kabokals yung progress dito sa ating entrada. Ayun na mga kabokals. And sa mga nakakuha dito sa Barangay Tukod Phase 1, San Rafael, Bulacan. Ayun na, Ayun na po yung ating entrance mga kabokals. Pinoporma na ni Kuya Bako na maging kalsada. Ayan nakita nyo yung klebe, may klebe na mga kabokals. Ang haba nung ang haba nung hinabol niya. Ang daming tambak. Ayan, so kalsada na talaga yan mga kabokals. Hugis kalsada na. Mamaya pupunta natin si Milky. Hindi ko alam po saan nilagay ni Kuya Greg yan, andito na yung tambak mga kabokals. Ano na siya? Pababa na. Yan, di ba? Dati napakataas doon kasi tambak nga doon sa unahan. Then ito pababa na. Ayan mga bato malalaki mga kabokals nasa ilalim yan Ayan Ayan. Ano yan pag ganito na rito. Problema, hindi na ako makadaan doon. Hindi na ako makapagsakate. Doon ako nagdadaan sa kabila. Nahanap ko si Milky. Hindi ko alam kung saan na nilagay ni Kuya Greg. Baka nandun sa kabila. Malapit kila Sir Arvin. Bala kung kunin na si Milky ngayon mga kabokals. Kukunin na natin. Ayan. Kahit wala pa muna siguro bubong. Kasi dyan nga naka lang siya umulan umaraw na dyan na sila. Kaya nakasama yung nanay niya. Pero malaki na rin naman si Milky. Saka gagawa natin ng bubong yung mga kabokals. So ito pinakita ko lang. Ayan mga kabokals, sa mga naka-avail dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Ayan na po yung ating entrance Ang lalaki ng bato niya mga kabokals Puro bato yan Nakikita niya na yung forma ng kalsada. Nakita na natin talaga yung formang formang kalsada na, hindi na lang basta tambak talaga. Ang dami rin tambak yan, napakaraming trucks. Hindi ko na nabilang yung truck kung ilan. Dump truck napakarami. Pa yan, kulang pa yan. Siguro napakaraming dump truck ang uubusin yan para makumpleto ito. Nakita niya pababa na yung banat ni Kuya Bako. Kalsada na. Mas maganda yan kaysa dito sa ating ginagamit ngayon. So ito masyado matarik. Ito isang mahaba na hindi masyado matarik, kanya na ginagawa nila. Okay na rin pala. Okay na rin. Ayan. So ongoing yan. Yung dump truck umaabot na dyan. Yan kung nasaan si Kuya Bako ngayon, yung dump truck hanggang dyan na umaabot. Hanggang dyan na nagbabagsak ng panambak. Galing mag-isa lang siya maliit pa nung bakong gamit niya, pero nagagawa yung trabaho. Magaling tong operator na to kaysa doon sa nauna. Napansin ko yung mas mabilis magtrabaho ito si Kuya Bako ngayon kasi doon sa nauna nila operator. Ito tayo mananakate mga kabukals. Ayoko niyan. Ito matinik yung may balahibo siya. Ayan kita niyo ba? Ayan mga kabukals, yung may parang balahibo siya na matinik. Yun, meron ako sa kinukuha doon hindi siya napier, pero para siyang napier, pero wala siyang ganung balahibo. Hindi pa napupuntahan yung isang lote ni Sir Jun. Ayun sa baba doon mga kabukals, yung sa likod ng mataas na bahay na yun na parang kubo. Andun yung
lote ni Sir Jun na isa pa. Hindi ko pa nabibisita kasi putik dun. Maadamo na rin siguro dun. Problema nga kasi hindi ko maisuga doon yung mga kambing natin kasi laging basa yung lupa doon. Laging basa. So yun na tinitignan ko isang problema kaya na nakaapekto kay kay bubbles yung pagka kasi basa yung lupa na nandoon yung mga damo, mas maraming organismo na pwede sila makuha. Kaya ito sinasabi ko mga kabukas, mga kambing ni Tata Pabling to, mga native lang Ganyan sistema niya. Suga lang nakatali yung iba yung maliliit nakakawala. Ito ganda naman ng katawan nakita nyo ganda ng katawan mga kabukas. Ang laki ng tiyan. Suga lang yan, native lang yan minsan sinasakay niya yan sa sidecar niya silang lahat. Tatawa ko minsan nakita ko punong-puno yung sidecar niya ng kambing. Tapos dumadayo sila sa ibang lugar, doon niya pinapawalan, doon niya sinusuga. Ang galing ang itong mga kambing na to, pag nakuha mo yung alpha, sumusunod yung iba, kaya naisasakay niya sa sidecar niya. Ito yung iba So siguro malamig ang kamay ni Tata Pabling sa kambing. Parang ganun, may ganun. Kasi may kilala rin ako doon sa San Jose del Monte na dating ko kapitbahay doon, sila Ate Berna. Magaang din ang kamay doon sa mga kambing Kaya mga kaboso. So ibinababa niya yung lupa. Para maging pababa na yung tambak, pababa na siya. Balik na naman siya. Ganyan lang, paulit-ulit lang siya hanggang sa maibaba niya yung mga lupa na sa taas. Hindi may forma ng kalsada. Pero ito, mabalik tayo sa kambing. Tingnan nyo to mga kabukas, ang ganda ng katawan Anak yan, anak. Ganda ng katawan Nakagala lang yan hindi nagkakaroon ng problema. Marami pa rin Marami pa rin sila So sabihin hindi sila nababawasan. Ito yung ang ganda. Nakita nyo yung katawan mga kabukals. Ang ganda ng katawan. Maganda ang malamig ang kami ni Tata Pabling. Ako kasi green minded lang, hindi ako hindi ako green, ba tawag, green palm. Green minded ako alas kaya kakaleche-leche kalbo masyado kang green minded ito yung toro niya Parang mas gusto ko pa yung ganitong kalalaking toro na lang mga kabukals. Kasi kahit manuwag siya, madali mo siyang kontrolin. Si Dagol kasi pag nanuwag, napakalaki. Talagang giba ka pag tinamaan ka Itong ganito, hawakan mo sa sunga, hindi na makakaporma yan mga ganyang kalalaki. Ayan. Parang mas nadadalian ako sa mas nadadalian akong alagaan ng mga native na ganito kalalaki lang. Yung mga tao naman kasi mga kabukals, hindi naman bibili ng mamahaling madalang kumbaga sa budget meal, mas gusto nila yung budget meal Maraming gusto ng budget meal. Yung mga ganito, mga budget meal to maliliit lang, pwede mo ibenta per kilo. So yung mga ganyan magkakahalaga lang ng 4,000 plus 5,000. Ito mga siguro mga 4,000 plus lang to, mga ganyan pag tinimbang pero pag yung touring o yung estimate, nasa may-ari kung magkakano ibenta. Ito yung iba may pumasok na dito sidecar, lakas ng lobo. Lubog siya lubog siya tulak siguro sila kanina. Ito yung iba. Napakaganda ng katawan lalaki rin pala to. Halo-halo na pala yung alaga ni Tata Pabling kaya lang possible may inbreeding dito. So ito nga mga kabukas, possible na may inbreeding kasi ayun ang barako sama-sama mga anak-anak na yun
Eh yung mga ganyan, bumubulog na yan. Ayan o, ito lang, bumubulog na yan ganyan kalaki. Biling ko kaya ito isa na itong malaki. Ipares ko dun sa dalawang inaano kasi baka may inbreed daw kay Dagul sa yung mga inahin ko eh. Kasi nga, yun nga, isa lang ang seller na napagbilan natin. Maaari naman pwede niya masabihin kasi na hindi related pero ang totoo related eh. 'Di ba? May mga ganun naman talaga. O ba, pilay ah. Ay hindi, naano lang yung tali sa ano. Ay hindi, pilay. Pilay. Ayun no, possible na inbreed mga kabukals. Possible na nag-inbreeding din ito. Pero okay naman sila. Oh. Ayun oh, ito dalawang anak niya. Dalawa yung anak niya na yan. Ngayon na. Kung nakita nyo, oh, basa yung kanilang yari kayo sa may-ari, magkakalat kayo ng tae dyan. Yari kayo. O diba? Kaya ano eh. Nararamdaman ko baka hindi ako para sa kambing, kaya lang ayoko sumuko eh. Ako pa ba? Ayoko sukuan mga kabukal. Sa tinitignan ko nga dyan, ano eh. Gagamit tayo ng native talaga. Ngayon. Pero si Dagol hindi ko iaalis yun. Siya kasi ang ano eh, ganador eh. O pwede naman kasi siya ang ganador. Mga inahin mo native. Para yung anak nila mas mabilis lumaki. Pero hayaan lang muna natin doon. Yung ating area mga kabukas, ang ganda from a distance oh. Huwag ka lang papasok. Ito. Ayan kay Andrew doon sa may dulo. Dati dalawa lang kami dyan. Una ako pa lang. Ako lang mag-isa. Yung nandito pa sila Emon sa si Naneng. Mag-isa lang ako dyan. Tapos yun, si Andrew sumunod. Tapos ayun, napatayo na sila Lyra. Sunod-sunod na. And then ito may development na. Kaya hindi magtatagal mga kabukers, ma-develop din itong ating area. Nakita nyo naman gumagalaw na. Si Kuya Bako, araw-araw nagtatrabaho yan. Wag lang uulan na malakas. Pag umulan na malakas, uwi siya. Wala, hindi ubra eh pag umuulan eh. Sasayang lang yung effort niya. Balagkit, dumidikit daw sa dumidikit lang sa bako yung putik. Yan, dito tayo mga kabukers. Daming damo. Ito sinasabi ko. Ito sinasabi ko. Nakita nyo? Ako sa kate, sila gala. Pero namamatayan pa ako. Walastik talaga. Ingat na ingat ka na eh. Ito titirahin natin mga kabuklos, kaganda. Ito dyan ako kahapon nanguha eh. Ito dito naman tayo ngayon.
Ayan mga kabukas, nakadali na naman tayo sa sako. Balik pa ako mamaya para may pondo bukas. Pero ito, pakita ko ulit sa inyo yung ating surroundings. Ayan. Madami-dami ito mga kabukas. Ito yung sabi ko mga kabukas, oh. Magandang klaseng damo. Walang balahibong parang tinik. So ayan, dami pa dyan, oh. Dami pa yan. Pababa pa yan hanggang sa baba. Ito pa, dito pa. Na-open to. Dati hindi ko mapuntahan to kasi pilapil to dati. Pero na-operate ng anong backhoe. Kaya nabuksan na. Yan, kaya nga nakakapunta na tayo. Yan na-operate to ng backhoe yan Dati mga pilapil na palayan yan. Kaya mahirap puntahan. Kasi matubig. Pero yung napatag niya ng ganyan. Hindi naman napatag na tanggal niya na yung mga pilapil. Kaya hindi na siya nagtutubig, kaya yun. Ito, dami pang damo dito mga kabukas, Kaya lang medyo na yan pababa. Pero yan, kaya pa yan. Yun, yung lote ni Sir Jun, yung madamo na yun sa kabila nun. Yan Sir Jun, hindi ko pa mapuntahan yung sa lote mo, pero yan, schedule natin. Sobrang daming ganap. Ayan. Saka si Milky. Hanapin pa natin si Milky mga kabukals. Bigay muna natin to. Tapos babalik pa ako mamaya isang sako. Para bukas hindi na ako magsasakati muna. Huwag yung pansinin yung bad girl. Huwag yung pansinin yung bad girl na yan. Troublemaker. Nakakulong yung bad girl, don't worry. Troublemaker. Yan mga kabukals, pakain tayo ng kambing. Ayan sila mga kabukals. Dagdagan ko pa mamaya yan. Kuha pa tayo ng siguro mga 1.5 sako. Yan, kay Dagul. Dami ko binigay kay Dagul Pinapataba ko kasi si Dagul Yung kaya mas marami ako binibigay sa kanya. Pero yung sa inahin, nadagdagan ko pa yun. Pero ito kay Dagul, puno na yan Pinuno na natin yun. Sapat na yan para sa kanya. Yan, para tumaba. At namayat si Dagul mga kabukas. Gawa nung wala pa siyang kainan. Sa lapag na natin nilalagay. So hindi niya nakakain lahat. Pero yan, nakakain niya na lahat yan. Dagul mga kabukals. Saya kasi yung lahi nito kaya hanggat maaari ayaw ko ialis si Dagul. Kung sakasakaling mag-re-reformat tayo, native na mga inahin ang gagamitin ko. Pwede rin namang kumuha tayo ng native na barako para sa kanila. Para dito sa tatlong to, ito. Mag-iinan na kasi yan lola, nanay, anak. Ayan, so pwede naman yun. Separate na barako, and then sa native natin kay Dagul. Then pagka nakalawang-lawang, dagdag tayo ng mga pailan-ilan na native na babae. Yan. Pwede yun. Pwede natin gawin yun. Snow, ganda yun nga si nga pala. Ito si Sarsi. Tingin ko nga ako nagtatai pa rin. Ito. Salbahe rin to, minsan sumisikwat din yan clear naman na yung kanyang puwet. Hindi na siya nagtatay mga kabukals. Okay na yan, pero yun hindi muna natin pinalalabas, ganyan lang muna.
So yun yung isang tinitignan ko mga kabukals, base rin sa comment ng ibang viewers natin na maaring inbreeding nga ang nangyayari. Kaya hindi tayo makapagparami. Kasi nga isa lang yung naging source natin nitong ating mga stocks. Maaring hindi naging honest sa akin. Maaring pipinsan, related, mga ganon. Kaya mahina yung mga inilalabas nila. So yung isa sa tinitignan ko na gagawin natin, native tayong inahin. Yan, iniisip ko pa kung ibebenta ko itong tatlong to or ikukuha ko na lang ng native na barako na para sa kanila. So pwede rin mag-separate tayo. Separate natin yung magkakaroon tayo ng ano. Sabi naman ni Surgeon po, pwede naman ako maglagay dito ng ano kahit mga maliit na dampa lang. Yung baka nga natin yan, bububungan natin. Tapos ano, sa ibang batch siguro pwede tayo maglagay ng kahit bubong lang tapos meron lang silang tungtungan. Maaring ito kasi yung si Dagol kasi hindi na pa pwedeng tanggalin dito ito eh. Ito na ang kanyang kaharian eh. Mahirap nga kasi i-handle si Dagol. Kung pwede kasi dito kakargahan natin ng mga native na inahin dito sa kulungan. Hindi nakabukas lang to. Medyo habaan ko yung tali niya para pag kami maglalandi lalapit na lang sa kanya. E din ito, lagyan natin ng separate na dampa doon sa baba kasama nung native na barako naman. So ganun po yung tinitignan natin na ano. Kung pwede kong hatiin tong ano, kung pwede kong hatiin itong lote ni Sir Jun, ito mga kabokars, pwede nating hatiin to eh. Malaki to eh. Ayan o, hatiin natin para pagka magpapalpas tayo, yung tropa ni Dagul sa kabila, yung tropa ni Tisay dito. Para hindi sila maghalo-halo kasi nga may kasamang native na barako sila Tisay. Pwede no, pwede. I will never give up on this. Sabi nga ng mga Inglesero. Pwede mga kabokals. Kasi magtataka ka rin, ba't yung iba nagsasucceed? Hahanapin mo yung nagiging problema. Maaring yun nga yung nagiging problema. Sa simula't simula. Kasi nga isa lang yung naging source ko ng mga stocks na yan. Kasi nga yun, kay Tata Pabli nga, hindi mo nakagala lang ng ganun. Pero yun nga, native naman kasi yun, kaya... Hindi, sige, try natin yun. Subukan natin yung mga kabukals, ganun. Gawin natin dalawang bash kasi parang ano eh mahirap di kasi ialis eh sa kalooban, mahirap sa kalooban. So itutuloy natin pero ganun ang magiging strategy natin. Tanungin ko si Tata Pabling kung makabili ako ng isang lalaki niya ron. Sigurado naman iaalis niya yung mga lalaki na yun. Yung mga babae lang naman ayaw niya bitawan eh. So try natin isang native na barako. Ayoko na mag hybrid. Yan may nag-offer sa akin, swap daw kami. Sorry sir. Swap kami Anglo-Nubian Bover, pure Anglo-Nubian Bover sa kanya, papalitan si Dagul. Ayoko na mag hybrid. Ito nga masakit na sa loob ko mga kabukas si benta tong tatlo na to eh. Pero kung mas maganda, magiging malawang kung ibenta ko to sila Tisay. Ito si Sarsi sa si Bambi. Tapos bibili ako ng mga native na babae na katulad nito. Mas madali yun eh. Kaya lang nga dahil masakit sa loob ko, ayokong nahihirapan ako ialis itong tatlong babae. Kaya nga ang solusyon na isip ko, ikuha ko sila ng native na barako. So hindi na ako kukuha ng ng mga may lahi. Tama na si Dagul. Si Dagul na lang yung talaga magiging stock natin ng breeder na ganador na may lahi. And then yung kanya mga lalahian, mga native na. So, 'di ba? Para maparami natin, and then yung mga lalaki, benta lang ng benta, ganun po. So, yun po ating game plan sa ating kambingan. Ayan. Pero pag may nag-offer ng
If the price is right, sabi nga. Problema kasi binabarat eh. Ang ano eh. Kaya nawala na rin akong gana mag-alaga ng mga may lahi mga kabukals. Binabarat. Binabarat kasi. Gusto ng kumbaga sa burger ng Big Mac. Gusto ng Big Mac. Kaya lang budget meal lang yung gustong bayaran. Mga ganun ba? Sorry hindi na ako magme-mention ng pangalan pero may mga ganun eh. Gusto kumain ng Big Mac, ayaw naman magbayad ng presyo ng Big Mac. Gusto budget meal. Wala stick na yan. Kaya i-budget meal na lang natin para walang problema. Para tatali ko nga ito. Yun ang problema ko rito. Tali ka. Salbahe mga kabokals eh. Sinusubag yung dalawa nating native eh. Yan ang star ngayon, alam mo ba? Yan ang star ngayon. Mga native na. Wala stick na yan. So yun mga kabokals ang ating game plan. Native. Hindi natin sukuan. Hindi natin sukuhan yan mga kabukals. Hanapan natin na solusyon kung paano natin masasaayos. Kasi nandito naman na eh. Nandito na yung pasilidad eh. May feeder, may kulungan na sila maganda. Maayos. Diyan si Dagul. Kay Dagul wala akong problema. Ang problema ko lang sa kanya, nanunuwag nga. Pero manageable naman. Ayan o. Na-manage naman na natin yung kanyang panunuwag. Ganyan lang siya. Nakatali. Makapag-breed naman siya ng ganyan eh. Kasi pag ang kambing naman naglalandi, papasok dito yan, papakasta. Ito nga pala, sasara ko muna pala to. Kasi baka maglandi si Bambi, wala nang anak si Bambi. Ito, di ba namatay nga si Bubbles? Anak niya si Bubbles eh. Baka maglandi ito, magpakasta kay Dagul. Kukuha pa nga tayo ng barako para sa kanila. So sasara ko pala muna ito. Dagul, off limits ka muna, brother. Sara muna natin kasi baka hindi masunod yung ating plano. Mabulugan na naman yung Kulokoy. Ganun na naman mangyayari. Yan. So sasara muna natin. Ngayon, dati isa kang karinder yan, bukas sa lahat ng gustong kumain. Ngayon, sarado ka muna. Under renovation. Under renovation. Yan mga kabukals, yan ang ating game plan sa ating mga kambing. Kasi 'di ba, doon nga kay Tata Pablo nga ang gaganda naman, ang ayos eh. So ano lang natin. Kailangan lang talagang tutukan. And then aralin mabuti. Aralin mabuti na ano. And siguro kailangan kasi mga kabukals, alamin mo talaga yung ano ba yung gusto mong patunguhan. Kasi marami pong industry ang pagkakambing. May gatas, may breeding, yung mga hybrid, breeding materials, may meat type. So, para sa akin kasi pinakamadali pong tahakin yung meat type. Sa milking naman, medyo ano rin yun, resikitos. Maano rin yun, matrabaho, and then kailangan mo ng mga facilities, yung milking facilities mo. Kailangan mo rin ng mga stocks na high milker, yung mga Anglo-Nubian nga. So, 'di ba? Hybrid pa rin. And then yung pakain nun, hindi basta-basta. May mga supplement yun sa feeds. Yung breeding naman, yun nga, may challenge tayo sa breeding ng hybrid. Kasi nga, medyo masela ng hybrid. So, yung nakikita ko dito, kasi nakikita ko yung kay Tata Pabling, ganun lang eh. Ayun, mga native lang eh. Meat type tayo mga kabukals. Kaya sa native tayo, mga inahin na native ang kailangan natin. And then ito nga, kukuha natin ng barakong native para lang hindi sila maialis. So yan, magiging dalawang barako natin. At yung native naman madali i-handle yun dahil madaling kalad ka rin yun eh. kung siya'y nanunuwag, madali siyang kalad ka rin eh. Hawakan mo sa sunga, hindi na makakaporma yun. So maisusuga-suga pa rin siya sa labas.
So, yun nga ang plano, hatiin yung kabilang lote ni Sir Jun para sa dalawang batch. Ayan. So, yan. Yan, shoutout nga rin po pala kay Sir Jun Garcia. Ito, nagpunta siya kahapon. Yan, sorry sir na talagang aligaga ako kahapon. Sobrang tanghali na kasi hindi pa kumakaya mga kambing. Nagsisiatungalan na. And then, may mga kailangan pang ayusin. Yan, kasi nga, alam niyo naman yung sitwasyon ko ngayon. Pabalik-balik ako ng San Jose del Monte, San Rafael. Pabalik-balik, araw-araw yan mga kabokals. Araw-araw. So, ayan. Pagod na. Pagod talaga, pagod. So, shoutout kay Sir Jun Garcia. Hindi ko kasi dala yung cellphone ko nung nagpunta siya eh. Ayan sir, maraming salamat. So, balik ka sir pag ano, kasi gusto niya mag-site view sa phase 3. Kaya lang nga, hindi ko siya nasamahan kahapon. And then, hindi rin kasi niya ako naabisuhan na ahead of time para si Ate Glenda mapapunta ko. So, kasi normally po, yung sa mga nag-interesado po pala magpunta rito para tumingin ng hulugan lote, kailangan po i-coordinate nyo ahead of time para po masabihan ko si Ate Glenda. Siya po kasi ang sumasama sa site view. Ako wala na talaga akong oras sumama sa site view and hindi ko po kasi alam yung mga available na lote. Siya po ang may hawak nung details na yon. And siya rin po ang mag-a-assist sa opisina kung kayo po ay decided na kumuha po ng hulugan lupa dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, Phase 3. Phase 3 po. Tayo po ay nasa Phase 1, puno na po sa Phase 1. So Phase 3 na lang po ang available. Yan siya nga pala, sa mga nagnanais po dyan ng hulugan lupa, available pa po Phase 3. As low as 2,500 per square meter, 6 years to pay. And then kung mas shorter term or cash ay mas makaka-discount po kayo. So PM lang po kayo, message po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page kung kayo po interesado para po ma-assist namin kayo ni Ate Glenda. Yan. Dito nga po sa phase 1, nakita nyo naman, nag-uumpisa na ang development. Yan, syempre mag-umpisa sa phase 1 yan, nauna kami. And then phase 2, and then phase 3. Ganun naman po yan. Yan. Yan, sana naman wala nang mabawas. So yan mga kabokals, hanggang dito na lang po aking may babahagi sa inyo for today. Maraming salamat. So yun po aking game plan ha. Ayan, game plan. At least may game plan. Ayan, so abangan nyo na lang po. Pero sa ngayon, at least muna tayo sa kambing. Hindi po tayo susuko. Maraming salamat. Amazing na buhay.